Alam nyo, sa napakaraming kwento sa kasaysayan ng Pilipinas, may isa na madalas parang hindi masyadong napag-uusapan. Ito yung kwento ng isang grupo ng mga tao na sa loob ng 3 siglo, hindi kailanman sumuko sa mga mananakop. Ito yung pambihirang salaysay ng mga Igorot at kung paano nila nagawang ipaglaban ang kanilang kalayaan. 333 taon. Grabe 'di ba? Ganyan katagal na natili ang mga Espanyol sa Pilipinas. Isipin nyo, napakahabang panahon yan. Talagang nahubog ang halos lahat ng aspekto ng ating pagka-Pilipino sa ilalim ng kanilang pamamahala. Halos buong kapuluan mula Luzon hanggang Mindanao napasali-alim sa kanila. Pero, at ito yung malaking pero, sa gitna ng lahat ng yan, may isang rehiyon na hindi kailanman tuluyang nasakop. Isang lugar na nanatiling malaya. Ang tanong, paano? Paano nila nagawa yon? Anong sikreto ng kabundukan na to? Okay, so tara't akyatin natin kahit sa isip lang ang matatayog na kuta ng Cordillera. Ito yung rehiyon na naging simbolo ng katatagan na harapin natin ngayon. Sa puso mismo ng Luzon, yung kabundukan ng Cordillera. Para siyang isang natural na fortress o kuta. Habang yung mga kapatagan at mga baybayin ay isa-isang bumagsak sa kamay ng mga Espanyol, ang matatayog na bundok na ito ay nananatiling ligtas na kanlungan para sa mga taong ayaw magpasakop, ang mga Igorot. Ngayon, baka iniisip nyo, bakit nga ba sobrang interesado ang mga Espanyol na akyatin at sakupin ng isang napakatarik at mahirap puntahan nga lugar? Well, ang sagot ay simple lang at kumikinang. Ginto, yan ang dahilan. Yan talaga ang pangunahing misyon, yung nag-iisang bagay na paulit-ulit na nagtulak sa mga Espanyol na magpadala ng mga ekspedisyon sa Cordillera. Kasi kumalat yung mga kwento na sagana sa ginto ang kabundukan at sapat na yun para subukan nilang kunin to kahit anong mangyari. Isa sa mga pinakamalaking attempt nila ay nangyari noong 1601. Sa utos ni Governor General Francisco de Tello, isang malaking puwersa sa pamumuno ni Mateo de Aranda ang pinadala sa kabundukan. Dalawa ang goal nila. Una, syempre, kunin ang mga minahan ng ginto. Pangalawa, gawing Kristiyano ang mga katutubo. Pero hindi nila alam kung anong klaseng paglaban ang nag-aabang sa kanila. At dito na pumapasok yung pinakaastig na bahagi ng kwento. Paano nga ba lumaban ang mga Igorot laban sa isang napakalakas na imperyo? Dito natin makikita yung galing at tapang nila. Kasi kailangan nating tandaan, ang mga Igorot ay hindi lang mga ordinaryong magsasaka. Sila ay mga bihasang mandirigma na, higit sa lahat, kabisadong-kabisado ang bawat sulok ng kanilang teritoryo. Ang bundok mismo, yun ang kanilang pinakamalaking kakampi. Ito yung tinatawag na asymmetric warfare. Sa isang banda, andyan ang mga Espanyol. May mga barel, kanyon, mabigat na armor at formal na training. Sa kabilang banda naman, andyan ang mga mandirigmang Igorot. Ang sandata nila, sibat, kalasag at yung pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang kaalaman sa kalikasan. Ginamit nila ang guerrilla warfare, atake atras, mga patibong, ginamit nila ang mismong kabundukan bilang sandata. Sabi nga, sa bawat putok ng kanyon ng mga Espanyol, palaging may sagot na nagmumula sa kabundukan. Sa loob ng daan-daang taon, lahat ng pagtatangka na sakupin sila ay nauwi sa kabiguan. Isang patunay yan sa kanilang husay at hindi matitinag na paninindigan. Pero alam nyo, ang tagumpay na to ay hindi lang tungkol sa pag-claim ng teritoryo o pagprotekta sa ginto. May mas malalim pa palang kahulugan ang kanilang ipinaglaban. Ito naman ay isang laban para sa kanilang pagkakakilanlan, isang laban para mapanatili kung sino sila, kung ano ang kanilang mga paniniwala at ang kanilang buong paraan ng pamumuhay. Ang paglaban nila ay pag-iingat sa mismong kaluluwa ng kanilang lahi. At dahil nga hindi sila kailanman nasakop, grabe ang mga napanatili nila. Andyan pa rin yung mga tradisyon nila bago pa man dumating ang mga dayuhan, yung kanilang mga kakaibang kasuutan at mga tattoo, ang kanilang mga ritual at paniniwala. Ang Cordillera ay naging parang isang buhay na time capsule, isang bintana sa ating kulturang hindi nabaharin ng kolonyalismo. So, ano ang pamana na iniiwan ng kanilang kwento ng tagumpay? Well, ang legacy nila ay higit pa sa nakasulat sa mga libro ng kasaysayan. Ito'y buhay, humihinga at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin.
Sa susunod na makakita kayo ng litrato ng rice terraces, sana wag natin itong tingnan bilang isang magandang tanawin lang. Isipin nyo, ang bawat baitang niyan ay isang monumento ng kanilang tagumpay. Isang simbolo ng kanilang walang sawang pagtatanggol sa kanilang lupa, kultura at pagkatao. Kaya, iiwan ko sa inya ang tanong na to. Sa panahon natin ngayon, ano kaya yung mga kabundugan na kailangan nating ipaglaban para mapanatili ang ating sariling pagkakakilanlan sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo? Isang bagay na sulit pagnilayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.